1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggong-bongga. At hindi lang yan, syempre maraming salamat po sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, pambato ng dalawang Asia na malakas dito sa Mr. Supranational. Eto nga, wala ng iba kundi ang pambato ng Thailand at ng Philippines. Yes, dalawang matangkad na lalaki, dalawang guwapo at winner. So, yon. So, ito nga si Jack Titus at saka si Felipe Marasigan naman from the Philippines. So, anong chika mo dito? Ay nako, ang winner nila. So, yon, ang winner. So, hindi ko alam kung sino yung makakarating sa top 5. Possible silang dalawa at possible manalo ang pambato ng Thailand kasi naging top model na rin to at iba din ang charisma nito. Sabi ko nga sa inyo, perfect ang kanilang pambato ngayong taon na to. Mukhang gusto talaga nilang manalo ng Mr. Supranational. At parang feeling ko, yes, ang perfect ng candidates nila kasi talagang magaling at yummy. So, yan. And then, of course, yung pambato natin, to be honest, isa din siya sa mga iniisip ko na alam mo yon na sana mananalo tayo eh. Kaya lang ang tinik lang natin dito yung pambato ng Thailand. So maaaring silang dalawa ang mag-last two standing sa Mr. Supranational. But let's see kung ano nga ba ang mangyayari sa laban nila. And winner yan, o, di ba? So, yeah, so, good luck sa Philippines and good luck kay Thailand. Grabe, no? Ang papanalo. Panalo talaga, sobra. Pero ito, panalo din dahil ang pambato natin sa Miss Eco International na si Dr. Gabi ay umarangkada na ng bonggang-bongga. Yes! Kahapon nga nagkaroon na ng challenge dito sa kompetisyon ng Miss Eco International. Ang unang challenge ay Best in Talent, kung saan naman ang ating pambato ay naging first runner-up. Samantala naman, ang pambato naman ng Indonesia ang nag-title bilang Best in Talent. So, job well done kay Doc Gabi kasi talagang in fairness naman sa kanya, no? Sobrang panalo at palaban. And then, of course, hindi lang yan. First runner-up din siya sa challenge ng Fitness Challenge. Anong chika mo dito? Well, ang chika ko talagang umaariba. Sana wag siyang maging first runner-up pagdating sa Coronation Night, kundi title. So, maganda yung ipinapakitang laro ni Dog Gabi. Dito, pinapakita niya na talagang palaban siya at handang-handa siya sa competition. So, in fairness naman kay Dog Gabi, talagang umaariba ng bonggang-bongga. Diba? So, job well done. And let's see kung ano ang magiging resulta ng laban niya dito sa Miss Eco International. Wish all the best para kay Dog Gabi. Laban yan. So, yun, si Doktora talaga palaban, no? Ayaw magpaawat. Pero ito din, ayaw din magpaawat para sa sumunod natin, chika. Pambato natin sa Miss International Queen ngayong taon na to. Kinurunahan na. Yes, kinurunahan na nga si Red at siya na nga ang magkukumpit sa Miss International Queen. Yes, I'm so happy dahil isa na namang
Filipina trans woman ang magiging palaban ang laban sa Miss International Queen. At taon-taon naman ay lagi natin sinusubaybayan yan. And then, congratulations kasi well-deserved naman yung nanalo. At sabi ko nga, talagang grabe, no? Panahon lang. Minsan na siyang lumaban pero natalo. Pero ngayon, talagang eto na, nag-shine like a diamond star si Red yesterday. At siya na nga ang magkukumpit dito sa Bangkok, Thailand this coming September. At I'm so excited for her kasi parang feeling ko malakas din ang laban ni Red sa international stage. Kaya, mabuhay at laban yan. So yan, I'm so excited for her kasi alam naman natin na iba din at palaban din talaga ang mga nilalaban natin dito sa International Queen. And congratulations ngayon pa lang. Samantala, chika pa rin for the International Queen Ann Patricia Lorenzo, Miss International Queen Philippines 2025. Nagtapos na ang reign niya yesterday at may message na siya na this is not the end but the start of the something grand. So tingin mo Mama Sam, lalaban kaya siya ng Miss Grand All-Stars? To be honest ako, si Patricia, job well done. Patricia, congratulations dahil alam mo yon na-fulfilled niya ang kanyang pagiging reigning at in fairness naman kay Patricia talaga namang lumaban, di ba? And congratulations dahil job well done ang kanyang pagiging isang Miss International Queen. So natuwa ako sa kanya. And then bilang top 6 sa Miss International Queen tapos sasali siya sa Miss Grand All-Stars, why not? Coconut, di ba? Para sa akin, go. Kaya mo yan. And then naniniwala ako na talagang iba ang charisma at laban ni Patricia. So, para sa akin, yes, pwede siyang sumali at hihintayin ko ang kanyang pagbabalik sa Grand All-Stars kung sasali man siya, di ba? So, yun. So, laban, di ba? Hindi pa naman dito daw natatapos ang lahat. At bakit naman yung iba sinabi na, ay naku, huwag na siyang sumali. Kayo talaga mga basher talaga kayo sa kanya. But, be happy and i-enjoy na lang natin, di ba? So, yun. Kasi, iba din naman talaga. Speaking of Miss Grand All-Stars, so ito na nga. She's ready. Philippines, Imelda, nandito na sa Thailand. Yes, kanina nga sinasabi ganun. Bakit parang walang ingay kay Imelda? Ba't parang hindi na siya sasali? No, tuloy na tuloy ang laban niya dito sa MGI All-Stars. At ayun nga, ako naman para sa akin, alam ko yung iba namamalditahan sa kanya, yung iba parang hindi naniniwala sa kanya. Ako naman ay open naman ako sa chance niya na sana mailaban niya to ng bonggang-bongga, sana manalo siya, di ba? So yun, so laban lang. At ipakita niya dito na kaya niya i-compete ang sarili niya hanggang sa dulo ng kompetisyon. At panibagong Imelda ang gusto kong makita sa kanya dito. And ngayon pa lang nakita ko paandar at talaga namang palaban ang Imelda. So, laban. Kaya mo yan. Di ba? So, yun. Support lang tayo. Wala naman tayong ibang pwedeng sabihin sa kanya kundi ilaban mo lang ang sarili mo at ipakita mo kung sino ka at sana naman makita din namin yung another side. Kasi di ba, parang, alam mo yun, wala naman tayong ibang hangad sa kanya kundi sana mailaban niya to ng todo. So, yan. At para naman sa sumunod natin chika, dalawang reyna mula sa ibang klaseng pageant. Ito nga si Miss Cosmo at si Miss Charm. Mama Sam, tingin mo, sino nga ba ang mas bongga ang pagiging reyna? Si Miss Cosmo o si Miss Charm? To be honest, parehas lang naman silang gusto kong pageant. Gusto ko ang Miss Cosmo, gusto ko ang Charm. Ang Charm nga parang feeling ko pag ito'y napalago ng bonggang-bongga para siyang Miss Universe din kasi yung competition niya. Kaya lang ando doon na marami pa silang dapat talagang ayusin, baguhin, pero alam mo, pag na-maintain niya to at tumagal to ng bonggang-bongga, isa tong kikilalanin na pageant kasi sa promising pageant talaga ang Miss Charm. At gusto ko siya. Sa totoo lang, gusto ko yung format niya, gusto ko yung eksena, gusto ko din yung queen. Di ba yung nanalo si Miss Venezuela, gusto ko din, in fairness. Pero sa Cosmo, syempre, iba din ang ginugol ng Cosmo, matindi din ang Cosmo, at gusto ko din ang Cosmo, in fairness, talagang iba
iba ang laban ng Cosmo. So I hope na sana ang Cosmo at Charm ay manatiling matagal sa mundo ng pageantry. Kung tatanungin mo naman ako sino ba ang mas bonggang reyna sa kanilang dalawa, I think si Cosmo, kasi si Cosmo yung privilege no? Yung mga prizes, tapos yung privilege, bongga, tapos talagang iba talaga. Pag nanalo kang Miss Cosmo, mayaman ka, di ba? So, yan. So, in fairness. Pero hindi ko alam kasi sa Miss Charm, but it's the same. Yung Miss Charm din naman, nakikita din naman natin, ang dami niyang racket, pupunta siya sa iba't ibang bansa, kagagaling lang niya ng Indonesia, kagagaling lang niya ng Thailand, din ngayong Philippines. Kumbaga parang iba talaga sila. Hindi sila yung pageant na katulad ng iba na parang kinurunahan ka lang ay wala na, di ba? So, ang Cosmo at Charm ay promising pageant para sa akin. Pero kung sa Reyna, parehas ko silang gusto. Yan. Ganon. So, kayo guys, sino guys mas bongga? Charm or Cosmo? Siyempre, Cosmo yung isasagot ninyo dyan. Alam ko na. Charot. At para naman sa sumunod na chika, speaking of Miss Grand All-Stars, syempre ang inaabangan natin kahapon ang pag-alis syempre ng ating pambato na si Gacini Ganados. Kahapon, departure pa lang ni Gacini ay bongga na ang kanyang outfit. At ginulat tayong lahat. Sabi ko nga, in fairness, no? Talagang si Gacini wala pa rin kupas. Iba pa din ang eksena. Panalo pa din. In fairness sa kay Gacini, sobrang panalo pa din talaga ang Gacini Ganados. At wala akong masabi sa paandar ni Gacini kahapon. Umariba ng bonggang-bongga. Sabi ko nga, job well done, di ba? So, yon. And then, of course, sa kanyang arrival, nagpalit naman ang lola mo na parang, alam mo yon, sobrang mandirigma ang dating. So, ibig sabihin nito ay talagang lalaban ng bonggang-bongga ang Gacini. So, happy naman ako for Gacini Ganados at nakita ko naman na talagang ilalaban niya ang Pilipinas. So, ang gusto ko kay Gacini ngayon, she more confident, she more palaban, alam mo yon, at yung eksena niya talagang wow, 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 di ba? So, yon. So, syempre, supportahan natin, ipagdasal natin ang laban ni Gacini. I hope na sana makarating hanggang sa dulo ng kompetisyon. So, malakas ang tansya ko na makaka-top 5 si Gacini dito. So, let's see kung siya makakapag-uwi ng kauna-unahang MGI All-Star. Sabi niya nga sa kanyang interview, bakit? Kung hindi siya sino. Di ba? So, yun. So, laban. Panalo. So, I love Gacini Ganados. At palaban talaga ang lola mo. At eksena kung bonggang-bongga, di ba? Pero ito mas eksena, pambato ng Vietnam, ayaw din magpaawat. So dumating na nga ang pambato ng Vietnam dito sa MGI All-Stars na talaga namang palaban din. Minsan na siya naging kandidata sa Miss Universe at she is Miss International Queen title holder. At ngayon, susubukan ang galing niya dito sa MGI All-Stars. So, ang chika ko dyan ay good luck. Sana gumanda ka ng bonggang-bongga sa iyong laban. Kasi, di ba, nakakalungkot kasi sa na El Tocuyo to sa Miss Universe. Pero ngayon parang feeling ko hindi siya may El Tocuyo dito sa MGI All-Stars. Feeling ko baka maka-top 5 din to sa ate girl ninyo. Oo. Kung hindi top 5, baka maging top 3. Basta isa siya sa mga malalakas na nakikita ko na palaban dito sa MGI All-Stars. Kaya exciting yan, di ba? So, Vietnam, laban. So, pero ito, mas lalaban daw ang tatlong Pinay beauty natin. Siyempre si Alexi Nunez, and then of course nandiyan na rin si Kaylin Trajano, and then Gacini Ganados. Kahapon talaga eksena na silang lahat. Yes! Talagang panalo talaga at winner na winner talaga ang drama ng ating mga kandidata dito sa MGI All-Stars. And then of course, I'm so excited dahil sobrang tindi ng ipinapakita nilang lakas, sobrang tindi ng ipinapakita nilang galing, at sabi ko nga, my gosh, mabuhay, di ba? So, yun. So, panalo ang eksena nila, paandar. Talagang sabi ko nga,
winner. And then I'm so excited. Syempre, excited ako sa magiging eksena at ganap nilang 3. 4 pala. 5. 5 na natin. And then, malalaman natin, syempre, sa pagsisimula ng MGI All-Stars, kung sino nga ba ang mangunguna at kung sino nga ba ang may iwan sa eksena. So, tingin ninyo, sino ang kakabog sa kanilang 3. So, i-comment below mo yan. Di ba? Sus ko, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Siyempre, talagang pinag-uusapan ang pambato ng Venezuela sa Miss Universe. Ito daw ang malaking tinik kay, siyempre, sa pambato natin, na si Bea Milian Windorski. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay good luck. Maganda ang pambato ng Venezuela. Actually, hindi naman ako na-alarma sa kanya. Parang feeling ko, yes, malakas ang laban niya, mukhang kakabog, mukhang, alam mo yon, na talagang isa siya sa mga tinitingnan ko na matinding kalaban ni Philippines dito sa competition. So, mukhang ang maglalaban ngayong taon na to ay si Philippines at saka si Venezuela sa Miss Universe. So, iba din ang pambato ng Venezuela. Magaling at matalino din. At talagang masasabi ko, kita naman ninyo yung ganda niya. Talagang pak! Di ba? So, sabi ko nga, let's see. Magkakaalaman yan pag nagtapat na sila sa Miss Universe. But yes, i-consider natin siya ang isa sa mga matinding makakalaban ng bansa natin dito sa Miss Universe ngayon taon na to. At maniwala ka na isa siya sa mga magiging tinik dito kay, syempre, Miss Philippines. Di ba? So, but job well done, Venezuela, sa paandar. At alam ko naman na nagpiprepare sila ng bonggang-bongga. So, mag-prepared lang sila. Dahil alam kong lalaban naman sila. Di ba? Pero ito ang sumunod natin, chika. Pambato natin sa Miss Universe. Magpakabog kaya. Di ba? So, ako para sa akin, she's a very nice person, very unique, at saka talagang yung authenticity niya ay nandoon sa ipinapakita niya sa laban niya dito. So, naniniwala ako na ang pambato natin ay isa sa mga kakabog. Kakabog talaga sa Miss Universe. At wala naman duda. So, sa ngayon pa lang nakikita na natin na talaga grabe yung presensya na ginagawa niya, yung sincerity niya. Yung sincerity niya sa mga advocacy niya at yung pagiging beauty queen niya talaga, no? So, value talaga, beauty with a purpose. Sabi nga gano'n, sana daw nag-Miss World. Ano ba? So, yon. So, ako para sa akin, yes, Miss Universe. Sa totoo lang, nakikita ko na I think si Bea Milian Windorski ang mag-Miss Universe ngayong taon na to. So it's a chance for the Philippines kasi ang laki talaga ng chance natin at yung laban, di ba? At naniniwala naman ako na ang pambato natin ngayong taon na to ay mas ready, mas kakabog, mas palaban, mas paandar, di ba? So yon. So isipin mo na lang kung gaano siya kagaling at kaya niya talagang mag-compete ng bonggang-bongga sa Miss Universe. And ngayon pa lang nakikita ko na talaga, oh my gosh, I'm so excited sa darating na Miss Universe kasi complete package yung ino-offer talaga ni Bea Milian Windorski. May advocacy, sa Venezuela, ano bang ginagawa? Wala naman, di ba? Pero si Bea, nakikita mo talaga na nagtatrabaho siya at ayun ang maganda. So ngayon, tingnan natin kung ano magiging resulta at ganap. And then, sana lang talaga ihanda si Bea ng todo-todo sa darating na Miss Universe. Para pagdating sa Miss Universe, alam mo yon, makakabog ng bonggang-bongga at maipanalo niya to. So, parang feeling ko naman, sabi ko nga kanina, I think Venezuela and Philippines ang magla-last to standing ngayong taon na to. And then, I'm so excited. But let's see, kung makukuha nga ba ni Philippines ang corona ng Miss Universe or hindi. So, yan. So, basta laban lang. Magtiwala lang tayo sa proseso niya. Magtiwala tayo sa
mangyayari sa laban niya sa Miss Universe na gagawin sa Puerto Rico. And I'm so excited dyan. Di ba? So, yon. So, kayo guys, excited ba kayo? At ano naman ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo Gasini Ganados kaya ang magiging first queen dito sa MGI All-Star Emelda? May ibubuga kaya sa competition na to kasama ang mga ilang kandidata natin na katulad nga ni Kaylin, di ba? Saka ni Alexi at saka ni Pusha. And then, pambato ng Vietnam. Oho, nako. Makapasok kaya sa semifinals ng MGI All-Stars ngayon taon na to or makarating sa dulo ng kompetisyon. At saka syempre, ang ating pambato sa Miss Universe, tingin ninyo, ito kaya ay magiging katapat niya talagang matindi si Venezuela o siya ba, si Venezuela ba ang magiging tinik talaga sa pambato natin? I-comment below mo lahat yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support at sa 20 minutes na ibinigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.